Ayan, what's up driftlers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? 5 game plan ng Barangay Ginebra versus NLEX Road Warriors. Mapakahalagang laban ang magaganap sa Bicol region. Talakayin at pag-usapan po natin yan sa video ito matapos mong i-like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Isang napakahalagang laban kay Coach Frankie Lim. Ganon din naman sa tropa ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra, San Miguel. Sino nga ba ang aabante? Sino nga ba ang malalaglag? Kasi mga shooters, eto, pag nanalo Ginebra, abante sila sa quarterfinals, bit-bit ang twice to beat advantage. Pag natalo NLEX, laglag sila sa number 9. Diba? Pero yung talk and text, may laban pa kasi yan this coming Sunday. Etong DeAndre Williams, pag natalo siya, uwi na siya. 'Di ba? So kailangan ng NLEX Road Warriors ang panalong ito. At syempre kung kailangan ng NLEX yan, kailangan din ng Ginebra ang panalong ito para makapasok sila sa quarterfinals na may bit-bit ng twice to beat advantage. Ano nga ba ang kailangan gawin ng Barangay Ginebra San Miguel para maiuwi ang panalo? 5 bagay mga shooters ang kailangan gawin ng Barangay Ginebra upang mabitbit ang panalo kontra dyan sa NLEX. Pero pag-usapan muna natin itong San Miguel Beermen. Sigurado na ang kanilang pagpasok sa quarterfinals na may bitbit ng twice to beat advantage. No, sa kasalukuyan, number 3 sa team standing ang San Miguel matapos ng talunin ng Blackwater Bossing kagabi. Diba? So nakakasiguro na sila ng twice to beat. Pwede pa silang maging number 2 kapag nanalo ang talk and text at tinalo ang Phoenix Fuel Master sa Sunday. Mga shooters, bukas po yan. May laban tong Phoenix kontra sa talk and text na nanghahangad din. No? Etong talk and text, kailangan manalo sila para etong NLEX, no? Maungusan nila. Dahil tabla po sila sa kasalukuyang team standing number 8 and number 9. Nagagawan dyan ang NLEX at ang talk and text tropang Giga. Ito namang Meralco Bolts kagabi, nakapaniguro na rin ng isang panalo, no? Dahil matapos nilang talunin yung Terra Firma Jeep. So pag natalo ang Barangay Ginebra, Meralco ang aabante sa quarterfinals, dala ang twice to beat advantage. At Barangay Ginebra pa rin ang makakasagupa ng Meralco Bolts pagdating ng quarterfinals. Pag nanalo naman ang Barangay Ginebra, Meralco pa rin na makakalaban ng Barangay Ginebra, pero ang Barangay Ginebra ang mayroong twice to beat advantage. Again, uulitin natin, pag natalo Ginebra mamaya kontra NLEX, Meralco pa rin ang kanila makakalaban dahil magiging number 5 ang Barangay Ginebra. Samantalang ang Phoenix, pag nanalo sila sa talk and text, siguradong number 2 sila. Pag natalo sila, number 3 pa rin ang kalalagyan ng Phoenix Fuel Master. So, eto mga shooters, secure na etong Phoenix, secure na yung San Miguel, Magnolia, secure na sila na may bit-bit ng twice to beat advantage. Etong Meralco na lang at Barangay Ginebra ang nag-aagawan dyan sa number 4 twice to beat advantage mga shooters. Kaya napaka-importante ng labang ito sa Barangay Ginebra San Miguel kontra dito sa NLEX. Ano nga ba ang 5 kailangan gawin ng Barangay Ginebra para manalo kontra dito sa NLEX Road Warriors? Simple lang mga shooters, no? Una, limitahan nila yung import na si DeAndre Williams para sa kanilang kung gusto nilang makuha yung panalong ito mga shooters. Dahil yung unang game, no, ng import ng talk and ng NLEX Road Warriors, tumala lang naman ito ng 22 points, almost triple-double. No, 22 points, 15 rebounds, 7 assists. So almost triple-double etong si DeAndre Williams. No, kailangan din nilang higpitan ang depensa dito kay Sean Anthony, of course dito kay Robert Bolick mga shooters. Dahil si Robert Bolick talagang consistent yung nagiging laro dito sa NLEX Road Warriors. Siyempre etong isa pa mga shooters, no, itong rookie na si Enoch Valdez na 19 points ang kinanana ito nung nakaraang laban. So, importante mapigilan ng Barangay Ginebra si DeAndre Williams para makuha nila yung panalo. Siyempre, kailangan ng Barangay Ginebra mag-focus sa depensa. Diba? Yung depensa ng Barangay Ginebra na ipinagmamalaki nila, kailangan nila yan sa labang ito, mga shooters. Dahil pag hindi gumanda ang depensa ng Barangay Ginebra, mahihirapan silang ipanalo ang laban na ito. Pangatlo, mga shooters, bawal ang tamad,
bawal ang magkumpiyansa sa Barangay Ginebra San Miguel. At pang-apat, kailangan nilang mag-focus sa game. Kailangan nilang mag-focus sa import, local, at hindi pwedeng pabayaan magkumpiyansa dito sa kupunan, no, ng NLEX Road Warriors dahil naghahangad din nga po yan ng panalo. At of course, panghuli, panglima na pangangailangan ng Barangay Ginebra upang makuha ang panalo kontra NLEX Road Warriors, umiwas sa napakaraming turnover. Yun po yung kailangan gawin dito ng Barangay Ginebra San Miguel. Kailangan nila iwasan ang pinakamaraming turnover. Diba? At kung may pang-anim tayong idadagdag yan mga officers, kailangan mag-step up ng locals ng Barangay Ginebra San Miguel kung gusto nilang maiuwi at talunin etong NLEX Road Warriors sa kanilang sagupaan dyan sa Bicol. So yan po yung ating analysis dito mga officers. Kailangan limitahan ng import, mahigpit na depensa, bawal ang tamad, focus sa game. Ayan po ang kailangan gawin ng Barangay Ginebra San Miguel. Siyempre, iwas sa maraming turnover ang kailangan gawin ng Barangay Ginebra para maiwi at masungkit ang number 4 spot ng twice to beat advantage pagpasok ng quarterfinals. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.